Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Tuesday night mga lodi. Actually maaga pa, mga 7:30 pa lang mga lods, no? So ayan, mag-update tayo ngayon mga lodi. Grabe tis mga news natin, parang kino-confirm na. At grabe yung nangyari sa chart. Mga idol, sakto yung sinabi ko kanina, mga lodi, oh. No? So ayan, bago tayo mag-start mga idol, palike ng video natin. Syempre, alam nyo na yan. So grabe, no, sabi ko sa inyo, itong range na tong 50-50 na yan mga idol, kita nyo, sabi ko, once dito tumatakbo yung candle, lamang siyang mag-breakdown, no? Kaysa pag dito siya, lamang siyang mag-break up, 'di ba? Sabi ko. Oh, yan. So ngayon nag-breakdown siya. Kanina nag-trade ako. Nag-short ako kasi nung bumaba dito eh. Nung nabasag to, nag-short ako ng konti. So kami tayo mga 20 plus lang naman na USDT mga load. So ini-expect ko kasi ngayon kukunin niya yung hap bago siya umangat. Ayun yung ini-expect ko mga loads dito banda. Ayan, tama ba mga dyan? So dito kaya lang hindi umabot. Akala ko aabot na eh. Ito yung kalahati, oh. So hindi umabot siya dito mga lodi. Pero wait lang natin, wag tayo mainip. Minsan kasi kapag nainip tayo, inisip natin na ay hindi naabot yan, angat na yan. Tapos nagposition ka na dito and then biglang bumaba. Doon mo pagsisihan eh. Parang sasabihin mo na dapat sumunod ako sa sa payo ko sa sarili ko kanina. Ayun, ganun, di ba? Kaya lang, yan, medyo hindi siya umabot. So, nangyari, hindi mo na ako naglong. Hinihintay ko muna siyang umabot dun sa 50%, which is alam ko dito banda yan eh. Ayan, kanina tinignan ko na yan. So, waiting lang tayo ngayon mga lodi. Kaya lang, no, gabi na. Sana umabot siya. And then, once na umabot siya dyan, ayun yung chance para mag-long position ako. Ayun yung naisip ko lang mga lodi. Sa akin lang yun, no? Ayun lang yung aking technical analysis. Pero kayo, diskarte nyo mga lods, no? So ako waiting lang ako, hindi nga ako nainip eh. Tinapos ko nga yung last season ng ewan ko, tapos na ba yun? Yung may Hero Academia, tinapos ko yung last season eh. Kasi inintay ko talaga yun. Kaya lang kasi ang feeling ko hindi pa ba tapos yun? Kasi tinalo na nila si si All for One eh. Diba? Tuntua ako kanina kay Bakogo, napapaiyak ako eh. Ang lupit niya eh. So, tinapos ko kanina, sabang iniintay ko to, no? Yung nag-profit na ako, tumahimik na ako, nanood na lang ako eh. So, ayan. Hintayin natin yan, mga lodi, no? Ayun yung plano ko dyan. Ayan, si Marshall, oh. So, punta na tayo dito sa ating crypto bubble. Syempre, ang hours natin, mga lodi, nagkakaroon tayo ng maunting consolidation. Sa day natin, positive to. So, sure yan. Kasi medyo umangat tayo, di ba? Ito yung ating crypto bubble. Grabe, no? Yung rain 110 sa day, tas biglang tingnan ko nga itong rain na to. Ito, ano ba yung tsura ng chart na ito? Ay, ito. So maliit lang pala. 24 hours. 7 days. Ayan, dito nagsimula mga lods, no? Ayan, hindi naman pala nagdumaba. Siguro lang to sa hours, medyo wala siyang nagstay lang siya. Diba? So ito na, mag-news na tayo. Unahin na natin tong Japan, mga idol. Sabi dito, Japan to require crypto exchange set up emergency reserve. So yung mga crypto exchange, mga lodi, ni-require sila na magkaroon ng reserve, no, para sa emergency. This helps prevent losses, keeping customer funds safe if an exchange fails. Parang yung natatandaan nyo yung nangyari sa FTX. Kung meron silang emergency reserve nun, yung mga nag-investor nun hindi mababankrupt, no? Kasi kung nabalitaan nyo yung FTX dati, pangalawa sa pinakamalaking crypto exchange, sunod sa Binance yun, mga lodi. Tapos biglang nag-bankrupt, 'di ba? Napakadaming nalugi, nagpo-post sa X na umiiyak, yung iba alam niyo yun, kinuha yung kanilang sariling buhay,
no, sa dahil nga naubos lahat ng asset nila o lahat ng ipon nila, savings nila sa family, nandun nakalagay sa crypto exchange na yon, and then biglang na bankrupt, 'di ba? So tapos dahil nga na bankrupt yun, mga lodi, nahuli si SBF. Ang mali kasi nun, mga idol, nung na bankrupt yun, pero sa bagay hindi kasi nila sure kung maibabalik nila yung mga invest nung mga tao nung panahon na yun, eh, di ba? Pero kung nasabi agad nila na may chance na mabalik yung mga asset nila nung mga panahon pa lang na yun na bankrupt, siguro yung mga kinitil yung sariling buhay, hindi nila ginawa yun. Aasa pa sila na mababalik sa kanila. Hindi ba nabalik na nga ngayon? Ngayon nabalita na nabalik na yung mga nila, investment. Yung iba, hindi pa lahat siguro. So ngayon, ang naisip ng Japan para maiwasan yung ganun, dapat lahat ng mga crypto exchange meron silang emergency reserve, which is dapat lang yun, mga idol, para kumbaga mapagkatiwalaan yung mga crypto exchange. Kasi hindi lang naman FTX yung na bankrupt, eh. Marami ng crypto exchange, kaya lang hindi lang talaga sila malalaki, mga maliliit lang, no? Ngayon Binance pa rin naman yung champion kasi siya pa rin yung pinakamalaki. Mukhang wala nang tatalo doon sa Binance. Pero marami ring mga crypto exchange ngayon na sumisikat, no? At mga goods naman gamitin tulad ng ginagamit natin, yung Bitget, mga lodi, yung ginagamit natin ito, no? So mga wala pang crypto exchange diyan, andyan yung link natin ng Bitget, mga lodi. Gamitin niyo yung ating diyan, link, kasi pag ginamit niyan, magkakaroon kayo ng bonus at discounts. Pag di kayo gumamit ng code o ng referral, wala kayong bonus. O gusto nyo, gamit na lang kayo iba. Ganun lang yun. So ayan, no? Goods na goods to, at napakagandang idea nito, at sana gayahin ng iba pa, no? Sana gayahin ng mga crypto exchange tulad ng ginagamit natin, tulad din ng Binance. Sana gamitin, mga loads, no? Napakaganda niyan. Japan gets it. Proof of reserve and real buffers kill the casino vibe and force exchanges to grow up. If you can't survive a stress test, you don't deserve users. So ayan, di ba? Tama nga naman yun, mga idol. Solid. Nako, eto grabe. Kaya Ethereum nandito sa akin kanina. Kasi chinek ko, eh. Ayan, no, yung tingnan, binako lang. Ethereum na nakikita ko, di ba, na chart. Kasi grabe yung sinabi ni Tom Lee dito, mga idol. Sabi niya rito, if Ethereum doesn't hit 7,000 by year end, I'll go back to South Korea. Tingnan natin kung totoo. Ito, Tom Lee isn't holding back. If Ethereum doesn't hit 7,000 by year end, I'll go back to North Korea. Di ba? So, kaya tinignan ko kung magkano Ethereum ngayon. Ethereum ngayon is $2,894. So dapat mag 2x to. 2x mahigit. 'Di ba? Kailangan mag 2x mahigit tong Ethereum, kasi kung hindi hawalik siya sa North Korea. 'Di ba? North Korea, mga lodi, kay Kim Jong-un. Hindi sa South. 'Di ba? South Korea, okay yun, hindi yung mga OPA, eh. Sa North Korea siya babalik, oh. Grabe naman, antindi ng kumbaga, siguro si Tom Lee na magpapump yung Ethereum ngayong year end. Grabe to. Abangan natin to. Taragis siya, no? Nako, kung maliligtas si Tom Lee, uuwi na siya ng North Korea. Kasi kung hindi mangyari yan, kasi hindi niya ginawa yung kanyang sinabi, wala nang magtitiwala sa kanya sa mga post niya. Wala yan. Bayabas lang yan. Gaganon na siya. Di ba? Pag nagpo-post siya, hindi na maniniwala sa kanya. Kumbaga yung hindi na siya credible. Di ba? So dito, papatunayan niya na sobrang solid niya sa Ethereum. Grabe. Ano kaya mangyayari dyan? Ito naman, ito good news to, mga lodi. Isipin nyo, 11 out of 12. Isa lang yung tumanggi. Baka si Jerome Powell pa yun. 11 out of 12 FOMC members support a 50 basis points rate cut in December. Check nga natin kung anong date sa December, mga idol, Check ko lang ng konti, kasi hindi ko alam kung anong date, eh. Hindi ko alam kung second week, third week. Hindi.
Ito ba yun? Ito nga. Thursday 11. Naku, December 11. Mga idol. Ito ba yun? Check nga. Sa iba pa. So, tingnan natin yung buong December. Wala na. So, ayun nga. December 11. Mga lods. 2 weeks. 2 weeks na lang. Mga idol. Di ba? Ano to? Yung inano ko. Yung in-screenshot ko. Ito yung in-screenshot ko yun. Para kapag nanalo tayo, aasarin natin sila. So, ayun na. December 11, ang FOMC meeting natin. So, maraming umaasa o maraming bumoto, no? O yung sang-ayon na magkatay ng 50 basis points. Isa lang yung nag-against. Giga bullish for Bitcoin and crypto. Ayan, nakita nyo mga lods, ha? Giga bullish. Ayan na. Grok, this is real. Tingnan natin kung ano, baka mamaya hindi. Based on recent FOMC statement and analysis from sources like the Federal Reserve, Reuters, and Investopedia, there's no evidence. Wala palang evidence walang evidence of 11 out of 12 members supporting 50 basis points rate cut in December 2025. Member views are divided. Some favors 25 basis points or more. Okay. Hindi naman sinabing 50 basis points, pero maraming bumoto na magkakat, no? It's either 25 basis points o mas mataas pa. Others prefer holding steady due to inflation concerns. Market odds for any cut vary 22 to 75%. The claim since unverified. So, ibig sabihin mga idol, kumbaga hindi to sigurado. Eto nga post na to. So, pwedeng ang pinaka-legit, which is nabasa ko din talaga yon, na maraming bumoto na 25 basis points pataas, meron din naman na post o hold lang. Ayun yung nabasa ko talaga Eto, siguro nang-hype lang to si Chiquito. Kaya niya nasabi yan, no? Buti na lang, inano natin, tinignan natin. Nako, ang dami mga lodi, adoption to. South Africa shows it. International money has arrived and it's Bitcoin. BTC is emerging as true global money. No inflation, peak supply, fast, frictionless transaction adoption, and rising worldwide. Hype na hype Hype na hype ni George yung Bitcoin niya. Here's a look at a map of South African business already accepting Bitcoin payment. So, itong pinapakita niya na to mga lodi, ito yung mga lugar sa South Africa na tumatanggap o nag-a-accept ng Bitcoin payment. The number keeps climbing. New business and even long-established ones adapting to stay competitive are increasingly integrating Bitcoin. So, ayan. Marami na raw sa South Africa. Pero ako mga idol yung sa mga ganitong balita, medyo nawiwirduhan ako dito kasi if ikaw, 'di ba? Siguro pwede, kaya lang mas maganda kung ba't ka magbabayad ng Bitcoin, na mismong Bitcoin? 'Di ba dapat i-convert mo muna siya sa stablecoin bago ka magbayad, 'di ba? Ayun yung sa tingin ko Hindi yung mismong coin na Bitcoin yung ibabayad mo. Tulad ko, meron akong Dogecoin. Ba't ako magbabayad ng Dogecoin? 'Di ba? I-convert ko muna siya sa USDT o sa stablecoin bago ko ibayad yung stablecoin para nakapeg sa dollar o nakapeg sa kung saan man. Diba? Kunyari sa PHPC, sa peso, meron na sa atin dito, di ba? O kunyari yung aking Shiba Inu. O halimbawa, ganun. I-convert ko sa PHPC bago ko ibayad sa Jollibee. Di ba? Hindi ko mismo ibabayad yung Shiba Inu kasi yung iba naman hindi naman alam yun. Alba, yung mga sabihin natin yung Bitcoin, sa bagay, kilala naman yung Bitcoin. Kasi syempre, yung mga cashier, halimbawa lang, di ba? Magbabayad ka. Di ba? Dapat kung mas less hassle o mas madali siguro kung i-convert mo muna siya sa stablecoin. Ito, grabe kilala niyo na to, si Jeff, no? Si Jeff Bezos. 2.5 trillion Amazon is now hiring for a Bitcoin and crypto ecosystem lead.
something is coming big time. So, etong news na to, alam ko na news ko na to, pero hindi Bitcoin yung nakalagay, crypto. Nag-hire si Jeff Bezos ng mga magagaling sa crypto, sa computer, sa crypto, ganyan, no, para makapasok o magkaroon sila ng integration sa yung Amazon, 'di ba, sa crypto. So pwede na siguro nilang pambayad crypto, ganyan. So naghahanap siya ng mga magagaling na tao na makakatulong sa kanilang company para sila yung mag-aasikaso nun, parang ganun, mga lodi. Pero hindi lang Bitcoin yun, mga idol. Ayun yung nabasa ko. Kasi ito si Bibek, alam niyo na rin yan, medyo Bitcoin Max ito, mga lods, no? Ayun, no? BitGrow Lab, Bitcoin Magazine, no? Diba? Puro Bitcoin yan eh. O, ito naman, Bitcoin ano naman, Bitcoin Let's Effing Go. BlackRock deposit 3,722 Bitcoin and 36,283 Ethereum to Coinbase Prime. Over 423 million total. Ito yung pinaka dollars na, no? 423 million dollars. ETFs are blooming. So dito sang-ayon ako sa ETFs are blooming kasi ngayon na talaga yung panahon, no? 2025 yung panahon ng ETF and utility coins. Nako, yun na pala. Kasi ngayon ko lang naisip to Kasi nung una, mga lodi, nung nag-pump nung mga nakaraang cycle, mga idol, nung second cycle ata Ethereum Ethereum, tapos third cycle NFT, di ba? NFT, tapos mga meme coins, no? Ayun yung mga pumatok nun. So ngayong fourth cycle natin, pang-apat na cycle natin, ang magpapalipad sa atin ngayon is mga ETF, utility coins, mga ito tokenized, mga ganun, no? Ayun yung pinaka-hype na news natin. At syempre yung adoption sa mga malalaking institution, no? Ayun yung siguro magpapalipad ngayong fourth cycle, mga idol, no? Grabe, yung pala yun, ETF, no? Panahon ng ETF pala ngayon, mga idol, at utility coins. Niisip ko kasi yun kasi nung syempre per cycle, ayun yan yung parang Bitcoin, no? Talagang Bitcoin yun. Alam ko solo niya yun kasi nagagamit na siya. Kumbaga bago kasi siya So ayun nun. Tapos pangalawang cycle lumabas si Ethereum, 'di ba? Tapos nagkaroon na ng mga coins sa under niya. Doon yung ano nun parang bull market Lumabas si Ethereum, siya yung reason. Pangatlong cycle natin ayun yung mga NFTs, tapos yung mga play to earn, 'di ba? Yung Axie, yung mga tapos yung mga meme coins, andiyan yung SHIB, yung Dogecoin, doon yan sa third cycle Ngayong fourth cycle natin, ito na. Ito yung cycle lang magpapataas is ETF and utility coins, tsaka yung mga adoption, tokenization, something like that, 'di ba? Grabe. Ito na. Speaking, the XRP price is going to shock millions of people. Ripple NDA is expiring by the day. Contracts being released daily. So ito yung NDAs, mga lodi, no, yung non-disclosure agreement. So nag-expire na yung NDAs, no. So kasi kapag mga ganun, hindi mo pa i-announce o something kasi may usapan kayo, no. So ngayon nag-a-announce na kasi unti-unti nang na-expire yung mga NDAs nila. So pwede na nilang i-announce na ito, partner namin tong Ripple, partner namin tong XRP, ganito ganyan. Pwede na rin i-announce ng XRP na partner namin to, partner namin yan, ganyan. Kasi tapos na yun, di ba? Nag-expire na yung usapan nila. You had plenty of time to accumulate XRP at a cheap price. Institutions will price retail out, no? So, una kasi talaga, sa totoo lang, baliktad kasi ngayong cycle Ngayong cycle, ang nauna mga retail, bago yung mga whales at mga institution. Dati kasi, bago mag-bull market, mauuna muna yung mga institution and then papasok yung mga retail tas lilipad. Ngayon hindi, baliktad So anong nangyari, retail muna yung mga una and then saka pumapasok yung mga big institution, 'di ba? Kaya minamanipulate siguro kasi nauna yung retail, 'di ba? Nauna yung retail sa atin kailangan pababain muna natin to para makabili tayo ng mas mababang price bago lumipad, 'di ba? So, siguro ang mag-a-announce na lang dyan na magpapalipad na malaki-laki is ang BlackRock. No? Ayan yan, mga lods.
Tapos ito, XRP ETFs are on fire, sabi dito, no? In just 24 hours, the 4 XRP ETFs pulled a massive 164 million plus in net inflow. Di ba? Grayscale, 67 million. Franklin Templeton, 62. Bitwise, 17. And Canary Capital is 16. O, ayan, kita nyo mga idol. Sasabihin, hindi naman namin nararamdaman eh. Easy lang, mga idol, no? At least nandyan na yan sila, mga lodi, no? Bibili na ng XRP yan, no? Kasi bago, syempre, kailangan nilang bumili o mag-acquire ng XRP, na maraming XRP. So, hintayin nyo, mga lods, no? Tapos ito, sabi dito, mga idol, this XRP setup is unreal kasi meron silang binibilang na down eh. No, ito 1 2 3 4 nung 2017. Ayan, no, 2 3 4 bago lumipad nung 2017. Ngayon naman 2025 1 2 3 4. Dito tayo lilipad. O, ayun yung sinabi niya diyan. Oh. Grabe, no? Ito yung last natin. Bago tayo magbasa ng comment. Rumor lang to, mga lodi, na Rockstar Games will likely integrate XRP into GTA 6 online. Ako, yung GTA na yun, nabang ko din yan. Salamat sa nagtag sa akin nitong news na to, ha. Sino ba nagtag nito? Si Nochi. Nochi, shoutout sa iyo, idol, ha. So, rumor, yung Rockstar will likely integrate XRP in GTA 6. Etong GTA 6, sabi nila, December daw to, mga idol. Pero marami nag-aabang nito. Diba? Pero syempre goods 'yan, mga lods. No? Hindi natin alam kung maraming sasang-ayon o maraming hindi. Pero napakatalino ng Rockstar kung XRP yung kukunin nila kasi mabilis 'yun. Syempre XRP 3 to 5 seconds lang transaction diyan, mura pa. Diba? Kung yan yung gagamitin, edi mas goods 'yan kaysa sa ibang mas mahal tsaka matagal. Diba? Oh, ayan. Tanong nga tayo dito. Sana? Ay, walang bilog. Walang ganito. Suppose. Wala. Sayang, di tayo makapagtanong. Tatanong ko sana kung kailan i-release yung GTA 6. Ba spelling ko? Mali. Maintindihan niya na yan. Check lang natin kung kailan. Unti lang ng result, ha. May picture pa, ha. November. Ay, ang tagal pa. Isang taon pa pala to. November 19 pa to, mga idol. Matagal pa. Oh, ayan. Tagal pa. Malas, ha. Saka natin balita yan pag malapit na. Grabe, tinignan ko yung mga reaction nila nung sa yung sa pangyayari sa kay Baogo, eh. Kung parehas kami ng mga reaction. Ang lupit niya, eh. Okay. Mga lods, check natin. Shoutout Boss Jeblo, lagi kami nakikinig sa iyo gabi-gabi ni Paring Japs ng Australia. Oy, shoutout sa inyo, idol. J-Lead Videos at kay Paring Jap, mga idol. Japs, shoutout sa inyong dalawa dyan, ha, mga lodi. Ingat kayo dyan sa Australia. No, daming anger dyan, eh, di ba? Boss Jeblo, good evening. Ask ko lang about hot and cold wallet. If it's cold wallet, kaya i-access pag nawala na yung device gamit yung seed phrase. Ano po yung pinagkaiba ng hot wallet if same lang sila? Kaya lang, kung same sila, kaya i-access pag wala na yung hardware. Yung hot wallet, idol, ang example nun ito. Ayan, MetaMask, Ronin Wallet, ayan yung sample ng hot wallet. Ang cold wallet, ang sample naman ng cold wallet is yung tawag dito, Trezor, Ledger, Tangem. Yun, ayun yung mga sample ng cold wallet, mga loads, no?
So, totoo yun na kahit na nawala yung treasure ko, pero nasa akin pa rin yung key phrase, no? Yung words, yung mga words, 20 ba yun, something. Basta yung key phrase, ma-open ko pa rin yun. Bibili lang ako ng bagong cold wallet para ma-open ko yun. Dito sa naman, yung kailangan mo lang dito yung key phrase mo, yung seed phrase mo dito sa mga hot wallet. Ayun lang yun, no? Ayun yung pagkakaiba nila. Galing ni Boss Robo, yung sinabi niya after 4 years, nangyayari na ngayon tungkol sa XRP. 4 years ago pala. Okay. Isa sa mga naka-influence sa akin ng XRP, si Boss Robo din. Kasi may XRP, sa kanya ko rin narinig yung XRP, mga lods eh. Isa siya. Natuwa rin ako nun kasi kumbaga isa siya sa mga nauna. Sino ba nauna Marami rin kasi akong pinapanood nun eh. Tsaka isa yung XRP sa mga ni-research ko. And then, pero naririnig ko na kay Boss Robo yung XRP nun, mga lods, no? Idol, bakit hindi mo ginagamit sa thumbnail? Ay, hindi mo ginamit sa... Wag. Meron akong video na nandun na ginawa akong thumbnail yung kaya matagal na panahon na. Ayun ata yung yung may interview siya na basta, nakalimutan ko din eh. Salamat sa News Idol. Everyday nakikinig kami ng asawa ko. Parang nakikinig lagi ng misa about sa crypto. Grabe naman. Ako ba si Father Jeblo? Uy, yung pangating pakinggan na. Father Jeblo. Meow si Ja. Shoutout sa inyo ng iyong asawa. Joseph Berdin. Ayan, always shoutout. Talagang babasahin mo yung mga nag-trash talk sa'yo, Lodi. Parang ganti ng api. Tama ka dyan. No? Ayun yung natin. Pag may mga nag-comment sa akin, ganun, ini-screenshot ko, tapos isi-save natin yan eh. Ayan, para pag lumipad na, hanapin natin yung mga channel. Hanapin natin yung mga channel nila. Hanapin natin sila, mga lods. Christian Luis Hermando. Ayan, shoutout. Si Aldwin Edyong, shoutout sa'yo. Sachi, Boss Jeb, to the moon na rin. Oo nga marami nagsachi. Ilang beses ko na nasabi dito yan eh. Kaya lang wala nga ako niyan. Hindi natin nabili yung sachi eh. Mga doon eh. 1 month. Max. Yun pala solid, di ba? Sa 30 days, 50%. Sa 40 days, 365%. Grabe, no? Si Robbie Michael Paway, shoutout sa iyo. Si Mac Cristina Magat, shoutout sa iyo, idol. Juna Bendaño, always yan, Innocentes GR Sarili. Parang ngayon lang kita nabasa ulit, idol yung pangalan mong mahaba Pero bumibili pa rin ako ng SLP ngayon. Kung may extra pera ako, baka tumaas pagdating ng araw. Ramdam kita, Lods, sana tumaas ulit si SLP. Kaya lang, mukhang hindi natin sure Ako, sana ako nagdadasal ako na tumaas siya. Pero sana ang maunang mangyari is yung gumanda yung game, mga game sa Ronin. Kasi once na gumanda yun, marami ulit maglaro, dun mo na makikita yung pag-angat ng mga price ng mga coins nila. Pero kung ganun lang ulit, wala namang masyado naglalaro, wala nang nagka-interest maglaro ng mga games sa kanila, wala tayong magagawa dun. May mga, ang dami kong tawag dito, ang dami kong Axie 64 Bala ko pa dati bumili ng land. Alam nyo ba yun? Bala ko pa dati bumili ng land. Kung bumili ako ng land, di wala na. Natenga na yun. Tenga na yung pera na yun. Di kung nilagay ko na lang sa mga coins, di ba? Di mas maganda pa, mga utility coins. So, di ba? Yung mga umaangat na coins. Buti na lang, ganun yung talaga yung ginawa ko. Alam, best na binalak ni boss yun, bumili ng land sa sa Axie. Buti na lang napipigilan ko yung sarili ko kasi iniisip ko rin kung ilalagay ko to dito, siguro mas maganda ilagay ko na lang sa mga utility coins na may pag-asang umangat. Kasi kung nandito yan, fix lang yung presyo niyan, tataas yung price ng mga land pag tumataas din kasi talaga yung SLP, AXS, ayun yun mga lods di ba? So yun, grabe. Buti na lang. Kada hype mo bumababa hindi. Ba't mali ba yung sinabi ko kanina? Ang sabi ko nga kanina, di ba, once na dito siya nagtitrade sa baba ng range na itong kalahati na yan, mas lamang na mag-drop siya.
kesa dito siya nagtitrade, mas lamang na mag-break siya pataas. O di tama ako kanina, hindi ka nakikinig, ganun lang yun. Lista kita, di ka nakikinig ha, mababa grades mo sa akin. Hindi ka nakikinig eh. Ano ka lang eh, naghahanap ka lang ng butas eh. Yung mga naghahanap ng butas eh. Yung mga kamalian ni Jeblo. Alam nyo, yung mga nagko-comment dito na mga nagtatrash talk na salatang walang masyadong alam, sa tingin ko, mga kakilala ko yun eh, na naiinis sa akin. Mga kakilala ko lang na insecure sa akin siguro. Kasi pogi ko daw eh. Hindi, joke lang. Yung mga naiinis yun na kakilala ko, tapos saring ko nga si Jib. Ito eh, may habang to, niyayabangan ako dito. Pag dadating to, kakala mo, sino eh. Alam ko may YouTube yan eh. Trash-talking ko nga sa YouTube niya. Ito lang akong alam sa content niya. Ganun yung ibang mga nag-ano dito eh, nagko-comment. Pero alam ko yun. Unawa ko kayo mga Brad, mga Tol, mga count, sino bang kayo dyan? Mga tropa, mga padre. No? Easy lang ha. Huwag kayo masyadong mainit. Nahalata eh. Ayan. Labis. Okay siguro mag-position ng 25% drop kung hindi 50% drop kung maglo-long position. Pero kung mag-short position siguro ngayon okay na, sabi ni Idol. Yari ngayon JP Morgan nakatutok ngayon ng mga tao na gusto rin siguro hukayin lahat ng mga pinagagawa nila. Tama ka dyan mga idol, no? Kasi syempre tandaan mo kapag meron kang siniraan o binangga mga idol, lalo na yung may mga community, nako, yung iba dyan maghahanap talaga ng mga kasiraan mo, butas mo, di ba? Ganyan yung ginagawa ng iba eh. Dito sa gobyerno natin ganun, di ba? Kapag kontra ka, hanapan nyo ng ano yan. Hukayin natin yung mga ano niyan, atraso niyan dati. Oh, di ba? Ganun eh. Malala yung mga tao, mga lods. Malala. Ayun lang masabi ko, malala sila. Si Alan, ayan. Naalala ko tuloy. Naalala ko si Kevin Hart. Kilala niyo si Kevin Hart? Dapat mag-ano siya eh, mag-host siya ng Golden Globes. Pangarap niya yun na mag-host siya ng ganun. Kaya lang 10 days ata o 1 week bago siya mag-host, bago yung Golden Globes, may mga lumabas na tweet niya dati pa na kontra siya sa LGBT. Dati pa, kumbaga matagal na, siguro mga 10 years ago na, ganun, yung tweet niya na yun. Tapos sinabihan siya ng Golden, pero nung 10 years na yun, nagsorry na siya doon sa tweet din. Na hindi naman pa sa inyan. Kasi may example yung joke niya na yun. Kung sakaling daw mangyayari sa anak niya, yung ganito yung gagawin niya. So, parang may interpret ng mga LGBTQ, no? So, nagsorry na siya doon dati pa rin, no? Kumbaga 10 years ago na rin siya, nagsorry na siya. Ngayon, yung after 10 years, nakita ulit yun. Mag-host na siya ng Golden Globes. So, nagkaroon siya ng mga basher, tinadtad siya. Tapos, sinabi sa kanya ng Golden Globes, mag-sorry ka. Sabi ni Kevin, nag-sorry na ako dati, mag-sorry na naman ako. Hindi na, sabi niya gano'n. Kung ganyan lang, hindi na lang. Isipin niyo mga idol, pangarap niya yun na mag-host. Kaya lang, dahil sa mga ganun, na kumbaga tatadtarin ka ng mga ganyan, tapos magsusorry siya. Kumbaga parang ano na lang yun eh. Para sa pa yung sorry niya, ang mapiplease lang nun yung mga tao na ngayon lang nila nabasa, hindi na nila nabasa yung nagsorry na siya dati, something like that. No? Parang binalikan lang, hinukay lang. Ganun. So, yun. Naalala ko lang. Idol ko kasi yun eh. Tapos, mahilig kasi ako manood ng mga stand-up comedy. Ayun yung mga idol ko. Si Kevin Hart, si Dave Chappelle, si Anthony Jeselnik, yung mga yan. Si Chris Rock, lahat yan, mga idol. Kaya masayahin tayong tao. Hindi tayo na-stress eh. CBCN, ito may Sebek, mag 1 piso next year. O sige, pwede yan, idol. Naka-online din, sarap pala maging daddy, uninstall lahat. Skylab. Ano yun, idol? Naka-online din, sarap pala maging daddy. Okay, so may baby ka palang bago. Ayan, so ngayon ka lang ba ulit nag-online, Idol Skylab? O, ayan si Skylab. Oy, congrats sa'yo, Idol ha. Congrats sa pagiging daddy ha.
mga Lods, no? Lods, welcome to Daddy's World. Ayan, no? Lagi kang puyat, idol. Ferdinand, shoutout sa'yo. Si Rica Domingo. Ayan, kahit matagal na sa crypto world, idol, pero mas marami ako natutunan sa daily updates mo. TY Match talaga, sabi ni idol, no? Salamat sa'yo, idol Rica. Ayan. Yan din nangyari sa akin. Di ako nag-TP ng RON ko nung nag 120 pesos. Kala ko pampa kasi mag-open Ronnie Network. Sila pero ayun, 10 pesos na lang. Grabe, ang laki ng binaba nun. Ayan, hold malala na lang, same sa SLP, pero lahat nung galing lang din sa paglalaro, pero masakit pa din. Tama. Kasi parang inner mo yun, pinaghirapan mo na yun eh. Yeah. Tapos, nung may chance ka na kunin na malaki pa siya, hindi mo nagawa. So, hanggang bumaba na lang, sayang, di ba? Nakapanghinayang talaga yun mga idol. Pero para sa akin, talagang lesson learned na lang yung mga ganun eh. Na kailangan mo talaga mag-take profit. Ganun ka-importante yun kasi makaka-apekto sa utak mo yun. Lagi yung maalala yun. Dapat kinuha ako din. Mayaman na sana ako. Dapat nakabili na ako ng ganito, ng ganyan. No? Ayan, di ba? Si Bibo yun, LA Gaming, pag ganun, Lods, babawian ka na naman ng mga sutoy ng trash talk sa'yo. Sabihin, hanggang dyan lang yan. Di ba ala sila? Mga idol, no? Alam nyo, hindi natin kailangang ipilit sa kanila yan. Kasi, once na matupad o mangyari yung inaasahan natin sa XRP, wala yung magagawa, manonood lang sa atin yan habang lumilipad tayo sa kung saan man. Lahat yan, nanonood lang. Grabe, dat pala nainiwala ako kay JB. Sayang, ginakontra-kontra ko. Bobo ko talaga eh. Gaganon sila. Tatrash talk ito nila yung sarili nila, hindi na tayo. Mag-up na yan, Lods. Ayan, pamasko ni market. Sana nga, no? Si LA. Mukhang magkakatotoo ata yung balita mo dati about sa 28, Lods, ha? Malapit na 28, baka dun bumulusok. Pwede rin. Yung November 28, no? Pwede rin yan, idol. Kevin Alipio. Ganda naman commercial, Boss Jebs. Biglang kaya alam yun dito sa X. Maraming ganyan eh. Pag binabrowse mo, magugulat ka na lang. May mga may mga ganung moment. Hindi ako masyado nagbabrowse eh. Yan, mga delicate yan, mga itim-itim na yan. Pag biglang nag-play yan, GG tayo. King Shangsheng, Don Pepot, huwag ka sanang bumaba ang XRP. Huwag na sanang bumaba ang XRP, bro. Naibenta ko na halos lahat ng gamit ko. Nagbabike na nga lang ako pumasok. Grabe ka naman. Ano ba yung plan mo, idol? Isang linggo lang o hanggang ngayon lang na 2025? Grabe ka naman, idol. Sana mag-take profit ka pag lumipad para may panggastos ka. Kahit bawiin mo man lang yung kapital mo para di ka na... Ikaw ba yung inaaway ng misis? Nagko-comment dito. Bawian mo si misis, idol, no? Pag lumipad. Si Lisa Yonson, shoutout sa'yo. Lorenzo Health and Wellness. Nakapwesto na sa 2.21 kuy. So, ayan. Ano na ngayon? Ano bang presyo ngayon? Hindi ko nakita. Nako. Negative ka ngayon, idol. Saan support siya nauntog? Dito siya nauntog sa 2.2. Sa ano. So, naglalaro siya sa $2 eh, mga idol eh. Diba? Ay, hindi pa siya. Wala pa. Dito pa pala yung sarado. Malayo pa pala. Mga idol, no? So, 2.2 ano siya? 2.2, 2.1. Diyan siya naglalaro ngayon. Si Lorenzo yun. Mar Castro. Gusto niya tumaas pa. Sige, mag-short ulit ako. O, yan. Short ka na, idol. Romel Babiera. XRP pumping. Iwas si BTC. Iwan pala si BTC. Quantum Epix present, idol. Sana magtuloy-tuloy na pagangat. Sana nga, no, idol. Santos Jandel, shoutout sa iyo, Chris Pogi. Idol, maglagay ka ng madaming commercial.
Ano yun eh? Epic fail. Epic fail yun eh. Saan na? Si Art and Crafts. Mga first week ng December loads positive. December 6 to 10, 8 din bababa. Akyat ulit balik December 25 to 28. Then, grabe. Nahulaan mo na yung mangyayari. Totoo ba yan? Paano pag hindi? Consolidation based previous year's performance ng coins. Paano na kaya pag-approve lahat ng ETF? Batas na ang Clarity Act. Yun, Mary ang Noche Buena. Tama ka dyan, idol. Ano nangyari sa comment? Ba't tayo na mag-loading? Projects na ako, vlogs, ayan, no? Lods, konting tulong lang to sa mga nagte-trade ng XRP. Babagsak pa yan si XRP, mga 2.1. Bumagsak na nga eh. Nasa ano na nga eh. Ay, hindi pa pala. Umabot na siya ng 2.18 oh. 2.11 sa'yo. 2.9 o 1 point. 2.11 yung pinakamalapit loads. Tapos 1.92 yung pinakamalayo. Pero maraming maging mali ako kapag may market manipulation. Grabe. Kung wala, tama ka lagi, no? Hindi, joke lang, idol. Ako, iniwasan ko magbigay ng mga ganitong signal, mga loads, no? Ilang beses na rin ako nakasali sa mga, alam niyo yung mga signal na GC o na ano, na mga Telegram, ano pa ba isa? Ano pa ba iba? May iba pa eh. Bukod sa Telegram eh. Yung, ano ba yung kulay itim? Discord. Ayan, Discord. May mga ganun eh. May mga nagbibigay ng ganyan, which is, hindi ko naging hilig although meron ako nakikita, pero based on based on support and resistance lang talaga ako eh. Pero yung mga ganito, siguro sobrang gagaling nyo na, idol. Nakikita nyo yung mga ganyan. Ako, nomats ako sa inyo. Saludo ako sa inyo pagka ganyan. Mikey De La Cruz, every dip is a blessing. Pag nag-dip Solana or XRP bear market, taya ko na bahay at lupa namin. No? Saan ka titira? Coron, ako. Ayan, si Idol. Shoutout sa Idol Coron, ha. Tuloy-tuloy na yan, Lods. Dito, kahapon pa nag-announcement. Malungkot lang at cancel din island tour ng mga turista. Ano ka ba dyan, Idol? Coron? Yeah. Ano to? Parang resort. Malayo ba yan? Malayo ba yan? Pupunta kami dyan. Magkano dyan? Andiyan ka ba, Idol? Ganda oh. Ano ka ba dyan, Idol? Anong tawag dun? Sa inyo ba yan? O nagtatrabaho ka ba dyan? Parang ganon. Bigyan mo ako discount pag ano. Pupunta kami dyan. Ayan oh. Ulit si Idol ah. Basura man. Boss, ibagsak mo na nila si XRP ng 100% para grabe naman, 100%. Disley, shoutout sa inyo. John Carlo, Katimbang. Grabe ang bibilis ng comment, sabi ni Idol. Bibo, ipump mo yan. Putik na buhay to. Nagigigil na kayo ha. Junel Nael, Gian Man, Ibo Fabian, Stephen Andre pala, sorry. At si Instant Tindera. Ayan, grabe. Nauna na naman si Idol. Si Instant Tindera. So, ayan, shoutout sa'yo, Idol Instant Tindera. Ikaw nag-champion. So, ayan. Ayan yung news natin ngayong gabi, mga Lodi. Actually, kanina 7:30. So, ngayon mag-8:30. Ilang oras ba yung video natin? 43 minutes. So, mag-8:30 na. So, mapapanood nyo to, mga Idol, mga alas 10, no? Kasi binibigyan ko pa rin ng time na mapanood yung unang video natin kaninang umaga. Marami pa hindi nakapanood nun eh. Kasi kapag may mga hindi pa nakapanood nun, tapos meron na tayong bagong video, baka hindi na nila panoorin. So, hinahabaan ko lang ng oras ng konti. So, ayun, no? So, kita-kits tayo bukas ng umaga, mga idol. Sana wala pa rin pasok, pero malamang meron eh. So, ayan, no? Kita-kits tayo. At maraming salamat sa mga nanood, mga Lods. Tandaan nyo, na tiis lang, hold lang muna tayo ngayon, mga Lodi. At mukhang nag-start naman na tayo eh. So ayun, kita-kits, maraming salamat. At
What's up, what's up? I hope there's pasok tomorrow. I hope there's pasok tomorrow. Bis na. Okay, so what's up, what's up? Subscribe to Clovis Gaming and subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's in the description. Also, my brother is in Facebook, so you have to... in Facebook, no, it's in Facebook. So you have to like heart or like. So, peace! So ayun mga lods, no? Sa mga gustong manalo ng raffle ni Boy WhatsApp o ito ni Globis, mag-subscribe kayo sa channel niya. Nandyan sa link sa description. Pwede kayo manalo ng raffle sa December. So ayun, kita-kits tayo mga idol. Love you all.